Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maahong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang mystery thriller movie na pinamagatang Brimstone. Sa unang kabanata, ipinakilala sa atin ang isang babaeng nagngangalang Elizabeth na nakatira sa Midwest kasama ang kanyang asawa, si Eli, at ang kanilang dalawang anak. Ang una ay si Matthew, na anak ni Eli mula sa dating asawa, at pagkatapos ay si Sam. Si Elizabeth ay isang piping babae na nakikipag-usap sa pamamagitan ng sign language. Nagtatrabaho siya bilang isang midwife at masasabing mahusay sa pagpapaanak ng sanggol. Isang araw sa lokal na simbahan, isang bagong mangangaral na ang pangalan ay Reverend ay nagpakita. Ipinapaliwanag niya ang tungkol sa mga huwad na propeta at kung paanong sila ay cancer ng lipunan. Nang marinig ni Elizabeth ang kanyang boses, natakot siya. Halatang may nakaraan siya sa lalaking ito nang malapit nang umalis ang kanyang pamilya. Isang babaeng nagngangalang Abigail ang manganganak. Dinala siya ni Elizabeth sa loob ng simbahan at tumulong sa pagpapaanak. Sa kasamaang palad, napagtanto niya na ang sanggol ay abnormal, kaya imposibleng mailabas ito nang hindi sinasaktan ng ina. Nangangahulugan ito na ang isa sa kanila ay kailangang mamatay. Pagkatapos ng matinding pag-iisip, lihim na pinatay ni Elizabeth ang sanggol, kaya nailigtas ang buhay ni Abigail. Pagdating nila sa bahay, inaliw ni Eli ang kanyang asawa at sinabing hindi niya kasalanan ang nangyari kanina. Bilang tugon, sinabi niya na ito ay kasalanan ng Reverend. Binaliwala ni Eli ito dahil naniniwala siya na ang Reverend ay isang tao ng Diyos. Nang maglaon, pumunta si Elizabeth sa bahay ni Abigail upang suriin siya. Gayunpaman, ang asawa nito na si Nathan ay pinigilan siya at sinabing ang Reverend ay nag-ayos na ng isang doktor para sa kanila. Nang gabing iyon, si Nathan ay labis na nalasing at nakarating sa labas ng bahay ni Elizabeth na may dalang baril. Siya ay bumaril kahit saan habang sumisigaw na pinatay nito ang kanyang anak. Sinubukan ni Eli ang kanyang makakaya na pakalmahin siya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita ang Reverend at pinaalis si Nathan. Nang mapansin siya ni Elizabeth, desperado niyang sinabihan ang kanyang asawa na huwag siyang papasukin, ngunit ginawa pa rin ni Eli. Ang dalawang lalaki ay nagkaroon ng kakaibang pag-uusap habang si Elizabeth ay nakikinig mula sa kabilang silid. Base sa ekspresyon ng mukha niya, parang takot na takot siya sa lalaki. Samantala, sinabi ng Reverend kay Eli na ang kanyang asawa ay nakagawa ng kasalanan nang siya ay nagpasya kung sino ang mabubuhay at kung sino ang hindi. Sinabi niya na siya ay mapaparusahan dahil dito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Elizabeth na lumabas. Ngunit siya ay masyadong takot para lumabas kaya umalis ang Reverend, ngunit nangako na babalik muli. Sa sandaling umalis siya, nakiusap si Elizabeth sa kanyang asawa na kailangan nilang umalis sa bayan. Sa pagkakataong ito, naiintindihan na ni Eli na delikado ang lalaki, kaya pumayag siya. Nangako siya na pupunta sila sa bahay ng kanyang ama sa loob ng ilang araw. Bago iyon ay susubukan muna niyang ibenta ang kanyang mga tupa. Sa kasamaang palad, kinaumagahan, nang pumasok si Matthew sa kamalig, nakita niya ang isang malagim na nangyari. Ang lahat ng mga tupa ay pinatay ng walang awa. Ipinalagay ni Eli na ito ay ginawa ni Nathan, kaya agad nilang kinuha ni Matthew ang kanyang mga baril at humayo upang harapin siya. Samantala, piniringan ni Elizabeth ang kanyang anak dahil ayaw niyang masaksihan ng batang babae ang madugong sitwasyon. Pumasok siya sa loob ng kamalig upang linisin ang kalat, ngunit sa sandaling iyon, may naglock ng pinto mula sa labas. Nang sumilip si Elizabeth sa isang butas, natakot siya nang makitang dinadala ng Reverend ang kanyang anak. Siya ay desperadong humingi ng tulong ngunit walang sino man sa paligid na nakarinig sa kanya. Nang sinubukan niyang umakyat sa pinto, nadulas siya at nahulog na nagresulta sa kanyang pagkahimatay. Nang magising si Elizabeth, bukas ang pinto at bumalik na si Eli. Sinabi niya na pumunta siya sa tirahan ni Nathan, ngunit nalaman niyang lumipat na ang mag-asawa sa ibang lungsod ng nakaraang gabi. Dahil dito, imposibleng si Nathan ang may kasalanan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumulpot si Sam na nagpakampante sa mga magulang. Nang gabing iyon,
Habang inihihiga ni Elizabeth ang kanyang anak sa kama, ito ay nagtanong sa kanya ng isang kakaibang tanong. Tinanong niya kung masamang tao ang kanyang ina. Nang marinig ito, napagtanto ni Elizabeth na ang Reverend ay nag-brainwash sa kanyang anak na babae. Kaya nagpasya siyang patayin siya sa kanyang bahay. Kumuha siya ng kutsilyo para pumunta sa kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman nang makarating siya sa bahay, natagpuan lamang niya ang manika ng kanyang anak sa kanyang kama. Samantala, malalaman natin na ang Reverend ay nakapasok sa kanyang bahay. Kasalukuyan siyang nagtatago at nakamasid kay Sam. Kasabay nito, nagising si Eli mula sa kanyang pagkakatulog at napagtantong nawawala ang kanyang asawa. Nang tumingin siya sa paligid, may napansin siyang mali sa kamalig, kaya nagpasiya siyang tingnan ito. Kinuha ni Eli ang kanyang baril at tumungo doon, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto, sinaksak siya ng Reverend ng maraming beses. Pagbalik ni Elizabeth, nakita niyang may buhay pa ang kanyang asawa, ngunit nakalabas ang bituka nito at nakatali sa leeg. Sa kanyang huling hininga, hiniling niya sa kanyang anak na si Matthew na dalhin ang pamilya sa bukid ng kanyang lolo. Pagkatapos ay kumuha ng baril ang bata at binaril dahil sa awa ang kanyang ama. Kasabay nito, napagtanto din ni Elizabeth na sinunog ng Reverend ang kanilang bahay. Kaya dinala niya ang kanyang mga anak at tumakas sa bayan sakay ng karwahe. Ang ikalawang kabanata ng pelikula ay nagsimula nang makita natin ang isang 13 taong gulang na batang babae na nagngangalang Joanna na gumagala sa disyerto. Hindi nagtagal, nahimatay siya dahil sa matinding dehydration. Nakita siya ng naglalakbay na pamilyang Chinese at dinala siya sa kalapit na bayan ng Bismuth. Matapos, ibinenta siya sa may-ari ng isang brothel na nagngangalang Frank. Siya ay isang sakim at mapanganib na tao na gagawin ng anumang paraan upang pasayahin ang kanyang mga customer. Sa paglipas ng mga araw, nakipagkaibigan si Joanna sa isa sa mga escort na nagngangalang Sally at palaging pinoprotektahan siya mula sa masasamang mata. Isang araw nagkaroon ng interes kay Joanna ang isang lasing na customer, ngunit mabilis siyang hinikayat ni Sally na magpalipas ng gabi sa kanya. Tanggap naman ng lalaki, pero sa kondisyon lang na panonoorin sila ni Joanna. Ang lalaki ay naging agresibo at nagsimulang bugbugin si Sally. Pagkatapos ay bumaling siya kay Joanna at si Sally ay nagdesisyon na barilin ang lalaki. Bilang resulta ng kanyang mga aksyon, siya ay binitay sa sumunod na araw. Sa susunod na eksena, matapos ang ilang taon, makikita natin na si Joanna ay nasa sapat na gulang na. Isa na siya sa mga sikat na escort ng brothel. Ginugugol ni Joanna ang kanyang oras kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Elizabeth. Pangarap nilang makatakas mula sa bayan na ito. Isang araw, sinubukan ng isang lalaki na harasin si Elizabeth at tumugon ito sa pamamagitan ng pagkagat ng dila nito. Sa kasamaang palad, ito ay isang malaking pagkakasala para kay Frank at pinarusahan niya ang kaawa-awang babae sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang dila. Naging pipi siya at napilitan na siyang makipag-usap sa sign language. Pero hindi ito naging hadlang kay Elizabeth sa kanyang pangarap na makatakas sa lungsod at mamuhay ng mapayapang buhay. Isang araw, ang dalawang magkaibigan ay pumunta sa isang matchmaker at binanggit na isang lalaking nagngangalang Eli ang handa siyang pakasalan si Elizabeth. May anak na siya sa dati niyang asawa. Agad na tinanggap ni Elizabeth ang alok at hiniling niya kay Joanna na sumama sa kanya. Bumalik ang magkakaibigan sa kanilang silid at nagsimulang mag-impake, ngunit nang malapit na silang umalis, pinili ng isang mayamang customer ang lahat ng mga escort para sa gabi. Siya ay walang iba kundi ang masamang Reverend. Nang gabing iyon, sa kabila ng pagkakaroon ng lahat ng mga escort sa kanyang sarili, si Joanna lamang ang tinawag niya sa kanyang silid. Sinabi niya na siya ay walang pag-asa sa kaligtasan, ngunit siya ay narito upang iligtas siya. Si Joanna ay nakatayo doon habang nanginginig sa takot. Sinabi ng Reverend na siya ay tumakas mula sa kanya nang napakatagal at ngayon ay oras na para humingi siya ng tawad. Nang tumanggi si Joanna, sinimulan niya itong saktan ng walang awa. Narinig ni Elizabeth ang kaguluhan mula sa kabilang silid, kaya mabilis siyang pumasok upang tulungan ang kanyang kaibigan. Sa kasamaang palad, sinaksak siya ng Reverend hanggang sa mamatay. Gusto niyang gawin ang pareho kay Joanna, ngunit nagawa nitong laslasin ang lalamunan ng Reverend gamit ang parehong kutsilyo.
Pagkatapos nito, isinuot niya ang damit niya kay Elizabeth at sinindihan ang kanyang katawan upang isipin ng iba na siya ang namatay. Nang maglaon, pumunta si Joanna sa isang doktor upang magpaputol ng dila. Nang mag-alangan ang doktor, siya na mismo ang gumawa nito. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang karwahe at pumunta sa tahanan ni Eli para magpanggap na si Elizabeth. Ang ikatlong kabanata ng pelikula ay magdadala sa atin sa ilang taon bago ito. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang Reverend ay nahayag na walang iba kundi ang ama ni Joanna. Siya ay isang walang puri at masamang tao na regular na binubugbog ang kanyang asawang si Anna. Isang araw may nakitang dugo si Joanna sa kanyang damit at naisip niya na siya ay may sakit. Gayunpaman, ipinaunawa sa kanya ng kanyang ina na ito ay napaka-normal para sa mga batang babae na kasing edad niya. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita sila ng Reverend mula sa malayo at nalaman kung ano ang nangyayari. Tila nagkaroon siya ng kakaibang atraksyon sa kanyang sariling anak na babae. Panay ang titig nito sa kanya. Nang mapansin ito ni Anna, sinabi niya sa kanya na ito ay mali. Gayunpaman, tumugon lamang siya sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanya ng higit pa. Isang araw natagpuan ni Joanna ang dalawang sugatang lalaki na sina John at Wolf sa labas ng kanyang kamalig. Lumilitaw na sila ang natitirang mga nakaligtas sa isang labanan. Nang makita silang desperadong humingi ng tulong, lihim silang itinago ni Joanna sa loob ng kanyang kamalig. Pinapakain din niya ang mga ito at binibigyan ng gamot para gumaling. Sa paglipas ng mga araw, nagkaroon siya ng magandang relasyon kay John, gayunpaman sinubukan lamang ni Wolf na ligawan siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni John sa kanya na hindi sila magkaibigan ni Wolf. Sa katunayan, ang huli ay hindi magdadalawang isip na patayin siya kapag siya ay gumaling na ng husto. Kaya, gumawa si John ng isang plano at pinatay muna ang lalaki habang siya ay dumudumi. Samantala, dinala ng Reverend ang kanyang asawa sa isang panday at nagpadisenyo ng isang espesyal na instrumento upang takpan ang kanyang bibig. Sinabi niya na ito ay isang parusa para sa kanyang mga aksyon. Dahil dito, napahiya ng husto si Anna dahil hindi na siya pinapayagang magsalita mula ngayon. Kinabukasan sa simbahan habang ang Reverend ay nagbibigay ng isa sa kanyang walang kwentang talumpati, biglang ginawa ni Anna ang hindi inaasahan. Sa kabila nito, hindi masama ang loob ng Reverend para sa kanya at sa halip ay sinabi niya na dapat lang sa kanya iyon. Ngayong wala na si Anna, sinubukan niyang pilitin ang sarili niyang anak na pakasalan siya. Inilagay pa niya ang parehong metal na instrumento sa paligid ng kanyang mukha. Nang siya ay lumaban at sumigaw ng tulong, dumating si John at hinarap ang Reverend. Sinubukan niya itong barilin ngunit madali itong nakaganti at napatay si John. Pagkatapos nito, kinaladkad ng Reverend ang kanyang anak na babae at hinagupit dahil sa pakikipagkaibigan sa isang estranghero. Nang mapagod at makatulog, tumakbo si Joanna palayo sa bahay. Ang huling kabanata ng pelikula ay magsisimula matapos ng pangyayari sa unang kabanata. Si Joanna at ang kanyang dalawang anak ay naglalakbay sa lupaing puno ng niebe at desperado na makarating sa bahay ng ama ni Eli. Ngunit sa kasamaang palad, naabutan sila ng Reverend at pinatay si Matthew. Nadurog si Joanna ngunit wala siyang oras para magluksa kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating sila sa bahay ng kanyang biyenan at ipinaliwanag sa kanya ang buong pangyayari. Napaiyak ang matanda matapos malaman na patay na ang kanyang anak at apo. Gayunpaman, ipinangako niya na panatilihing ligtas si Sam. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Joanna ang kanyang baril at nagpa siyang magbantay sa labas. Hindi nagtagal ay nakita niya ang Reverend sa dilim at pinaril siya ngunit walang tinamaan. Sinubukan niyang takutin si Joanna sa pagsasabi ng masama tungkol kay Sam. Sinabi rin niya na nagkamali siya sa pag-iwan sa kanyang anak na babae sa loob. Nang marinig ito, nagmadaling pumasok si Joanna sa bahay at natagpo ang patay ang kanyang biyenan. Sa takot, sinubukan niyang tumakas kasama ang kanyang anak ngunit nahuli sila ng Reverend. Sa sumunod na eksena, makikita natin na ang dalawa ay nakatali sa magkahiwalay na poste.
Nilapitan ng Reverend si Sam at hinampas siya ng maraming beses habang si Joanna ay nanonood ng may takot. Sinasabi niya na siya ay isang tao na wala ng kaligtasan kaya maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Ngunit nang siya ay gagawa na ng isang bagay na kakilakilabot sa batang babae, dinislocate ni Joanna ang kanyang mga braso at nakawala. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang ilawan at itinapon ito sa kanyang ama na si dito. Ngayong wala na siyang kakayahan, pinaril siya ni Joanna nang malapitan na siyang ikinamatay. Lumipas ang panahon at makikita natin na ang mag-ina ay namumuhay ng isang mapayapang buhay. Si Joanna ay nagsimula ng isang sawmill sa bahay ng kanyang yumaong biyenan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay tumulong sa kanyang negosyo. Sa kasamaang palad, ang problema ay muling nahanap si Joanna at sa pagkakataong ito ay sa anyo ni Nathan. Isang araw dumating siya kasama ang kanyang mga tauhan, ipinahayag ang kanyang sarili bilang bagong sheriff. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang poster ni Elizabeth na tila pinaghahanap para sa pagpatay sa may-ari ng brothel na si Frank. Nang marinig ito na pagtanto ni Joanna na noong gabing iyon, pinatay ni Elizabeth si Frank bago siya tinulungan. Ngunit dahil kinuha na niya ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon, hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili. Ang kawawang si Joanna ay inaresto at tinala sa isang barko. Habang naglalayag siya, napansin niya si Sam na masayang nakikipaglaro sa isa sa kanyang mga kamag-anak. Nagbibigay ito sa kanya ng kaunting kasiyahan dahil wala na ang Reverend para pahirapan ang kanyang anak. Pagkatapos ay tiningnan ni Joanna si Sam bago ginawa ang hindi inaasahan. Makalipas ang ilang taon, nakita natin na lumaki na si Sam. Siya ay may sariling anak na babae at nagpapatakbo ng sawmill. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang ina sa murang edad, sinasabi niya na nararamdaman pa rin niya siya sa paligid. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.